Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. My name is Tonton. Aray ko, sakit ang tahit ko. Ayaw niyang matulog sa kama namin guys. Yung kama namin na malambot, yung spring. Lumipat kasi kami dito sa kabilang kwarto, yung tinutulugan ni Asis. Kasi mas okay ang foam dito malambot. Ayaw niya. Ngayon, ang ginawa ko, yung dalawang unan, pinagtabi ko. Yan, pinatulog ko siya, nakatulog. Kaya pwede ko siyang iwanan na ganyan. Ewan ko, bakit ayaw niya sa kama? Paliliguan ko to ngayon. Kagabi, pinunasan ko siya ng maligamgam na tubig. Sabi ko para mapreskuhan naman yung katawan niya kasi nga ilang araw na, 3, 21, 22, 20, 24. O, 3 araw na. Kaya kagabi, pinunasan ko siya bago kami natulog. Tapos ngayon, pagising niya, kahit mga 9 o'clock, ganyan. Pagising niya, paliliguan ko siya. Unang ligo niya. Para mabango. Sabi ng kuya niya, ang bango daw ng baby. Palagi ubos na ang pisngi. Kahahalik, ayaw tigilan halikan. Ayaw yung tigilan na halik-halikan. Mayat maya siya ng halik, mayat-maya siya ng halik. So, ayan, magulo pang kama namin. At yun nga, nagpupo kasi siya, nagising kasi siya ng kanina, tapos nagpupo. Ayaw niya ng basa, nagiiyak siya kapag naramdaman niya na basa ang puwit. Na maligalig. Kaya yun, maingay si mami, iiwanan ko siya. At patutulogin ko muna bago ko siya paliguan mamaya. Yan. O'clock ng hapon, ngayon pa lang po siya nagising. Katatanggal ko lang yung balot niya. Oh, inat-inat pa. Okay, stretching. Don't scratch your face, okay? Titignan ko yung diaper niya kung ano. Kung may pupo. Stretching. Napaliguan ko kanina. 11 yata. Ko siya napaliguan kasi nagising siya ng 11. Doon ko pa lang siya napaliguan. Tapos pagkapaligo ko, dede, tulog ulit. Ngayon 2 o'clock. Ngayon pa lang siya nagising ulit. Don't scratch your face. Don't scratch your face, anak ko. Good morning. Good afternoon na. Oh, I will check. Check ko yung diaper niya kasi pag may pupo, reklamo. Ay, sorry. Wala man, baby. Uy. Wala man, baby. Wala. Bangon na? Uy, sus. Ay, tsura. Bangon na? Bangon. O, sige, stretching ka muna dyan. Mag-stretch ka muna dyan, o. Wala man po ang bata. Walang po ang bata. Katapos lang din niya, Aroy. Dede na? Ha? Dede na? Tingin? Dede? Hindi. Dede, tingin? Dede. Sige, stretching. Ang Kuya Asher, nakatulog na dito sa may upuan. Bali, iniwan siya ni Asis dito. Kumain kasi siya ng pasta. Nagpaluto ng pasta. Ngayon, after kumain ng pasta, nanonood siya sa kanyang mobile. Naglalaro. May nilalaro siya sa mobile niya. Maya-maya, ito na, nakatulog na siya. Ay, biglang laki ang aming kuya. Papawisan. Mga kapitbahay namin, meron silang program. Sila ng holy program dito sa may bakanting lupa papunta sa tindahan nila Uncle. Alam nyo yun, yung palaruan nila dyan. So, nandun lahat ng mga bata. And yun nga, hindi daw pwedeng mag-celebrate ng holy, hindi pwedeng makulayan. Si Asher pwede, pero kami daw ni Asis hindi pwede daw. Papaliwanag ko sa inyo guys kung bakit. Ito ay nalaman ko lang din
nasa kultura nila ay may sa kultura nila may ganun na paniniwala. So, hindi ko naman siya mapayagan, walang mag-aalaga sa kanya pumunta doon para manood sana ng program nila. Kasi nga, nagbabantay naman ako doon sa tulog na naman yung maliit. Kaya, yun. Hindi niya ma-enjoy ang kanyang Holi ngayon. Sabi ko nga, bawi tayo next year. Holi, makakapaglaro ka ng ng color. Tsaka okay na rin, mabaho yung amoy ng kulay, guys. Malansa siya. Malansa ang amoy ng color na ibinabato nila. Mabaho. Baka mamaya, mas okay na yan ganyan. Bukas may pasok. Bawi na lang siya next year ulit. Mag-celebrate ng Holi. Na, bebe? Busog to. Katapos lang kumain ng pasta. Nakatulog naman. So, ayan. Nandito na naman tayo sa paborito nating spot. Ito yung paborito kong upuan sa may gilid ng table. Para kita ko siyang ganyan. Kita ko din yung maliit. Nandun sa loob na natutulog. So, ayun nga guys. Kahapon yung Holi, may mga iba nag-celebrate na sila ng mga Holi nila. Sina Cecil, yung mga ibang mamshis. Pumunta sila ng picnic. Ganyan. Dito sa village, ngayon sila nandun, kasalukuyan ngayong program nila. Diyan malakas yung tugtog, may mga palaro yata sila. May mga, hindi ko alam kung ano, pero may program na prepare yung Hamrock Club nila Asis. So kagaya sabi ko, hindi ko mapasama si Asher, wala man mag-aalaga. Kasi, at saka, alam kahit man lang sana siya manood-nood, no? May makulit kasi na pasahero si Asis na kahit sabi na hindi pa ako pwede pumasada kasi, alam mo yan, nagluluto nga siya. Nagluto siya ng tinola ngayon. Di ko alam kung tinola nilaga kasi bumili din kasi siya ng sayote. Tinola yata yun, niya. Nagkati siya ng manok, nagkati siya ng isang rooster. Yun yung ihigupin kong sabaw-sabaw ba. Sabi hindi pa ako pwedeng umalis kasi nga, alam mo yun. At saka siya yung naglinis. Naglinis kasi siya kanina. Linis, nagmap, naglaba. Yung mga natirang labahin, naglaba na siya. Ayun no, nakatambak sa may... hindi pa natutupi. Buti umaraw talaga kanina guys. Pati ang araw kanina na lahat ng nalabahan ay napatuyuan na. Nandyan na lahat sa may kabilang kwarto, nasa bed. Pero hindi pa yan natutupi. Makulit yung pasahero niya. Kaya sabi na Asis, ihatid ko na nga lang to para matapos na, sabi niya. Kaya sabi ko, sige. Tamang-tama nakatulog naman yan. So, ayun. Sabi sa akin ni Asis, sa kultura nila, ngayon ko lang din nalaman ito. Sa kultura nila pala, kapag nagkataon na nanganak ka, at halimbawa ako, nanganak ako bago mag-Holi, hanggat hindi pala natatapos yung 11 days, bawal daw pumunta ng temple, bawal mag-celebrate ng Holi, bawal yung mapahiran ng mga kulay, bawal ng tika, kasi marami silang bawal sa kultura nila ganon. Or bawal pumunta, yung sabi niya, temple, bawal mapahiran ng kulay, or bawal mag-celebrate ng yata sa kanila. Yun yung pagkakasabi ni Asis hanggat hindi natapos yung 11 days. Kasi after kasi ng 11 days guys, kasi 'di ba? Magkakaroon ng parang pinaka welcome party. Parang yun ang pinaka translation ko sa English, yung welcome party ng bata or yung pagbibigay ng pangalan sa mga bata. 9 days or 11 days. Kailangan ma-celebrate nila yun. At saka kailangan matanggal ang pusod ng bata before 9 days. Pero pag hindi natanggal ang pusod ng bata, kailangan matanggal ang pusod ng bata bago mag 11 days. Para pagdating ng 11 days, yun yung celebration na papangalanan ang bata. Yung pagbibigay daw ng pangalan. Ganon. Kaya parang binyag siguro. Hindi ko alam kung paano ko sabihin din sa inyo, pero ganon. May celebration after 11 days sa bata o di kaya 9 days. Si Sadie dati 11. Pero si Asher dati 9. Maagang natanggal yung pusod ni Asher, kaya pagdating ng 9 days
may ginawang ceremony sa kanya. Ay, yung pinakita ko dati kay Celis, diba? Yung lalagyan siya ng ganito, tali-tali sa kamay paasa sa tiyan, lalagyan siya ng tali. Tapos may dahon na parang ibubulong na ganyan sa tenga ng bata. Yun, may pangalan na. Tatanungin anong pangalan ng bata, ganyan. Minsan mga guro nila yung gagawa nun. Halimbawa, yung guro ng daray, gano'n. Yung hindi naman siya totally mataas na guro. Parang yung mga lang, bibigay ng pangalan na ganyan. Si Asher dati 9, si Sadie 11, eksaktong 11 days si Sadie nun. Hindi ko alam kay Tonton, kasi kanina nung pinaliguan ko, wala pang sign na matatanggal yung puso niya. Pero sa bagay, pa lang naman, 5 days pa lang naman siya. So, 21, 22, 23, 24, 25. Ay, 4 days pa lang. 25 pa lang ngayon. So, 4 days pa lang naman. 26, 27, 28, 29, 30, 31. March 31. Kung matanggal hanggang 31, 1. April 1. Ay, paano bang bilang nila? 21. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tama, sa March 31 pala. So, ayan, hanggang March 31 yung pinaka, ni Tonton. So, ayan, kaya sabi ko, ganun pala yun. Sabi niya, si Asher daw pwede siyang maglaro ng mga kulay-kulay, walang problema. Pero ako at saka si Asis, hindi pwede. Kahit ika, hindi pwede. Pumunta ng temple, hindi pwede. Ganyan. Bawal daw talaga muna. Kailangan matapos mo na yung 11 days ng bata, mabigyan mo na yung pangalan ng bata. Bago yun, pwede na. sabi ko kay Asis, ngayon ko lang narinig yan. Ngayon ko lang narinig yung kultura nyo na ganyan, na kapag bagong panganak ka, tapos nagkataon na may malapit na festival, na hanggat hindi natatapos yung 11 days, hindi pwedeng, parang mag-celebrate na ganon. Hindi ko alam kung kapag holy lang, or kapag nagkataon din na ipinanganak bago magdasay or bago magtihar, kung ganun din. Hindi ko natanong si Asis. Pero yun yung paliwanag niya kanina. Kasi, yung mga pinsan dito ni Asis, yung kapitbahay namin, magpapahiran sila kanina. Tapos sabi ko, makipahid ka doon, sabi niya, hindi pwede. Hindi daw pwede talagang humawak ng kulay. Kasi parang, anong sabi ni Asis? Madugo, parang yung sa kulay red kasi yun, pinapahid nila. Sabi ko, ganun ba yun? Sa atin naman wala. Parang, wala man tayo. Aray ko, pinatawa ko, nasakit yung aking hiwa. Pasakit pa rin siya. Although, medyo matapang yung, yung pain reliever nininom ko. Kasi, sa hospital, dala-dalawang bigay nila 3 times a day. Pero sabi nila, pag uwi mo, isa-isa na lang. Isa-isa na lang. Kaya isa-isa yung inom ko, pero 3 times a day yun. Painkiller. Pero masakit pa rin. Pag naupo ako, may pain pa rin siya. As in, pero tolerable naman yung pain niya na. Tapos pag natayo ako, ayun, masakit pa rin siya. Kaya medyo dahan-dahan lang ng kilos. So, ayun guys. Lang ako na ngayon yung huli. Bukas may pasok ng mga bata. Ayan, and ayun nga, next week mag-exam na si Asher. Tamang-tama naman. Makakapagpahinga na ako ng konti, kahit papano, maturo-turuan ko na siya ng paunti-unti din para sa final exam nila. Asher sa susunod na linggo. Ay, next week na. 31, April 1, 2, 3, hanggang April 4. Yun yung exam ni Asher. So, ayun guys. Nagkataon na kaming 3 lang dito. Tulog naman yung mga kasama ko. Yung mga binabantayan ko, yung mga tulog naman. Ayan, kaya sabi ko, ako, kahit na yung pa-vlog ko ay pa-talking lang, wala tayong masyadong ginagawa. Kasi lahat, si Asis, lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ako naman nagbabantay lang. Nakatulog din ako kanina. Siguro mga 2 oras ulit yung tulog ko kanina. Habang natutulog tong isa, natulog din. Tamang-tama. Na alimpungatan ako kasi sabi ko, ilang oras na natutulog, hindi pa dumidede. Eksakto naman. Yung paggising ko maya-maya, sumunod na rin siya ng gising. Kaya yun, napadede ko siya. After pagkadede ko sa kanya, ayan, natulog ulit siya. Tapos maya-maya, ito naman si kuya namin, nakatulog na rin sa may upuan. Kaya yan.
So, yun lang for today, guys. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. And may mga nagpadala ng ng gift. Thanks, yan? Super thanks sa video natin kahapon. 3 sila. So, thank you so much po. Thank you so much sa pinadala nyong thanks sticker. Yan. Thanks sticker sa video natin kahapon. So, see you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.